Magandang umaga po sa inyong lahat. O taas ang kamay na nakakompleto, yung nakasyam na madaling araw, taas ang kamay. Palakpakan natin ang mga nakakomplete. Yung hindi nagising at hindi na kumpleto, better luck next year. Pero mga minamahal kong kapatid, ito lang paalaala. Baka nakumpleto ninyo ang simbang gabi, maganda yon, pero hindi naman kayo nagsisimba kung araw ng linggo. Dapat, kahit po hindi simbang gabi, lalo na kung araw ng linggo, gawin nating bahagi ang araw ng linggo na nagsisimba. Hindi lamang para humingi. Kasi alam ko marami sa inyo nagsimba o nang kinumpleto ang simbang gabi dahil may hinihiling. Baka yung iba sa inyo humihiling ng boyfriend, no? O baka yung iba sa inyo humihiling na magkahiwalay na sila ng girlfriend niya, no? Okay. Pero hindi lang kayo magsisimba dahil meron kayong hinihiling. Magsimba kayo dahil gusto nyong magpasalamat. Magpasalamat sa mga biyayang patuloy nating tinatanggap mula sa kabutihan ng Diyos. Amen? Yun, gising pa. Mga minamahal kong kapatid, sa mga nagdaang araw, kung inyong pinakinggan ang ating mga pagbasa, narinig natin ang kwento ng Pasko. Narinig natin ang kwento ni Elizabeth at Zechariah. Narinig natin ang kwento ni Hannah na pinagkalooban ng sanggol dahil sa kanyang dasal, ibinigay sa kanya si Samuel. Narinig din naman natin kung paanong si Hannah na binigyan ng anak kay Samuel ay ibinalik si Samuel sa Panginoon at inialay ang kanyang anak sa templo. Narinig natin ang kwento ng mga magulang ni Samson, kung paanong si Samson ay bunga rin ng pagpapala ng Diyos. Narinig natin ang kwento ni Juan Bautista. Narinig natin ang kwento ni San Jose na bagamat sa una ay pinagbalakang iwan ng tahimik si Maria, ay sumunod sa kalooban ng Diyos. At narinig natin ang kwento ng mahal na birhen, si Maria, na naging ina ng Diyos. Narinig natin ang mga pamilyar na kwentong ito. Pero sa kwento ng Pasko, hindi maiaalis ang mga anghel. Narinig natin ang kwento kung paanong ang mga anghel ay isinugo ng Diyos. Isinugo ang anghel ng Panginoon kay Jose sa panaginip para na sa gano'n sabihin sa kanyang, Jose, huwag kang mag-alangan na tanggapin si Maria. Hindi ka naunahan ng kahit sinong lalaki. Binanggit ng anghel ng Panginoon kay Jose ang plano ng Diyos. Narinig natin kung paanong ang anghel ng Panginoon ay sinugo sa nanay ni Samson upang sabihin, ikaw ay magkakaroon ng anak. Narinig natin ang anghel ng Panginoon na nagpakita kay Zacarias sa loob ng templo habang siya nag-aalay ng kamanyang at sinabi sa kanya, nadinig ng Panginoon ang inyong panalangin at ibibigay sa inyo sa kabila ng katandaan ninyo ang isang lalaki, ang isang anak. Narinig natin ngayon, lalo na sa Ebanghelyo, kung paanong si Gabriel ay isinugo ng Diyos kay Maria upang ibalita sa kanyang siya'y napiling maging ina ng kataas-taasang Diyos. Mga anghel ng Panginoon,
bahagi ng kwento ng Pasko. Ano ang misyon ng mga anghel? What is the mission of angels? Why were they sent? Ang unang-una ay ito, ang mga anghel ay nagpapaalaala sa tao ng Diyos. Ang mga anghel ay nagpapaalaala na ang Diyos hindi iniiwan ang kanyang bayan. Nagpapakita ang mga anghel sa iba't ibang mga tao upang sabihin sa kanila, kasama ninyo ang Diyos. They remind us of God's presence. They remind us of God. Ano ang ikalawang misyon ng mga anghel? Tagapaghatid ng mabuting balita. Tagapaghatid ng balita na nagsasabing, tinugon ng Diyos ang inyong panalangin. Magkakaanak ka sa Zacarias. Magkakaanak ka, ina ni Samson. Magkakaanak ka, Jose. Magkakaanak ka, Maria. Mabuting balita ang hatid ng anghel. At sa bandang huli, dala ng anghel ang katiyakan na dahil kapiling natin ang Diyos, ang paulit-ulit na sinasabi ng mga anghel, huwag kayong matakot. Huwag kang matakot, Maria. Huwag kang matakot, Jose, na tanggapin si Maria. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Do not be afraid. Do not be afraid because God is with us. Mga anghel sa kwento ng Pasko, tagapaghatid ng mabuting balita, tagapagpaalaala na ang Diyos ay kapiling natin at nagbibigay sa atin ng lakas loob. Huwag kang matakot. Minsan, kapag may narinig tayong sinasabi sa atin, ako, sana ay matanggap ka sa trabaho o kaya ay sana ay swertihin ka sa iyong mapapangasawa. Ang minsan sinasabi natin ay ito, sana magdilang anghel ka. Narinig niyo na ba yon? Sana magdilang anghel ka. Pero ang tanong ko ito, bakit dila lang? Bakit dila lang yung anghel? Bakit hindi yung buong pagkatao? Bakit hindi yung buong katawan? Sana maging anghel tayo. Hindi yung magkaroon tayo ng pakpak, no? Okay? Hindi. Maging anghel tayo sa bawat isa. Na sa pamamagitan natin, unang-una, ay madama ng mga tao, madama ng ating mga kasama sa opisina, madama ng ating mga kasama sa bahay, na tayo ay merong Diyos. All of us should be reminders of God's presence. Kapag nakikita tayo ng mga tao, sana ang makita nila ay Diyos. Hindi. Father, pag nakikita ko yan, nakikita ko demonyo no? Hindi. Dapat ang bawat isa sa atin maging tagapagpaalaala na ang Diyos ay kasama natin. Be like angels. Be like reminders of God's presence. Pangalawa,
Maging tagapaghatid tayo ng mabuting balita. Ngayon, ang dami-daming means of communication. Merong internet, merong cellphone, ang dami-daming social media platform, merong Facebook, merong dati Twitter, ngayon may X. What a name, X, no? Ang dami-dami. Gamitin natin yung mga ito, no? Para maikalap natin yung mabuting balita. Maging tagapaghatid tayo ng mabuting balita. Huwag yung peke. Ang bilis-bilis nating maghatid ng peking balita eh. At minsan, ikinatutuwa pa natin na magkalat ng maling balita. Minsan, ikinatutuwa pa natin na maghatid ng mga balitang nakasisira ng iba. Oy, alam mo ba? Alam mo ba? Nako, break na sila, no? Tuwan-tuwa ka pa. Bakit hindi? Oy, alam mo ba? No? Nagkabalikan, no? Yun ang balita. Sa mundong ito, ang dami ng mga sinungaling. Huwag na tayong dumagdag pa. Sa mundong ito, marami na nagkakalat ng mga nakakalungkot na balita. Huwag na tayong dumagdag pa. Kung hindi totoo, huwag nating ipagkalat. At kahit totoo, kung walang maibubungang tama, kung walang maibubungang mabuti, tumahimik na lamang tayo. Kung hindi makatutulong sa pagbuo ng isang relasyon, kung hindi makatutulong sa pagbuo ng isang pagkakaibigan, kung hindi makabubuti, kahit totoo, huwag nating ipagkalat. Maging mga anghel tayo na ang ipinapahayag ay mga mabubuti at magaganda na mga balita. Binigyan tayo ng Diyos ng dila para gamitin sa kabutihan. Kayo rin, no? Baka kung saan-saan nyo ginagamit yan, dilang yan, umurong yan. We need to hear good news. We need to hear encouraging news. We need to hear truthful news. At ikatlo, magbigay tayo ng pag-asa sa iba at sabihin natin, huwag kang susuko, kaya mo yan. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala. May awa ang Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid, malaki ang papel na ginampanan ng mga anghel sa kwento ng Pasko. Malaki ang papel na pwede nating gampanan katulad ng mga anghel. Alalahanin niyo, may mga tao na hindi magiging merry ang kanilang Christmas. May mga tao na darating ang Pasko, lilipas ang Pasko nang hindi nila mararamdaman. Sa iba't ibang kadahilanan, kamamatay lang ng isang mahal sa buhay, natanggal sa trabaho, nasunugan, may giyera. May mga tao na sa Pasko, hindi nila mararamdaman na sila'y mahal ng Diyos. Alam ba ninyo, there is a study
that says that it is during holidays that the number of cases of suicide goes up. During Christmas season, Easter, Valentine's Day, Thanksgiving. It is during these days, holidays, that the cases of suicide go up. Because it is during these days that they feel most lonely. Maging mga anghel tayo sa kanila. Baka meron kayong kasama sa opisina na hindi makakauwi ng probinsya dahil walang perang maiuwi. O kaya pinili nilang ipadala sa pamilya kaysa sa gumastos sa pamasahe. Bakit hindi nyo sila imbitahan? Mamaya, pare, sa amin ka na Noche Buena. Pasensya ka na, spaghetti lang ang handa namin, pero don't worry, bago pa yan. No? Baka meron kayong kaibigan na nalulungkot. Kabe-break up lang. No? Bakit hindi nyo ayain? Di ka, pare, inuman tayo. O kainan tayo. Maging mga anghel kayo sa kanila. Maging mga anghel tayo sa ibang tao. Yun lang. Ipagdasal natin ang bawat isa. Kasi sa mundong ito, kailangan ng mga anghel. Amen.